alang sa atong dugukan, sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Maigsoon ato ablihan ang chapter 10, Kapitulo 10 sa Genesis. Apilon tamo sa paglisod-lisod. Kay mga ngalan man so apilon tamo pabasa para makaagi mo ning lisod ng mga ngalan. Chapter 10, basahan natin ning whole chapter 10. Ako'y muna sa Cebuano version, kamo sa bisan unsa nga version. Kapitulo 10. Kini mao nga mga kaliwatan sa mga anak ng lalaki ni Noe, si Sem, si Ham, ug si Japhet. O kanila nangataw ang mga anak ng lalaki sa human na ang lunok. Ug ang mga anak ng lalaki ni Gomer, si Askenaz, ug si Riphat, ug si Togurma. Tungod nini kanila, gibahin-bahin ang kapupud-an sa mga nasod sa ilang mga yuta, ang tagsa-tagsa sumala sa ilang sinultihan, sumala sa ilang mga panimalay sa ilang mga nasod. Ug ang mga anak ng lalaki ni Cush, si Siba, si Habila, ug si Sabta, ug si Raama, ug si Sabtika. Ug ang mga anak ng lalaki ni Raama, si Siba, ug si Dedan. Siya mao ang tigpangayam nga kusgan sa tubangan ni Jehova, nga tungod niya na kini ginaingon, sama kang Nimrod nga tigpangayam nga kusgan sa tubangan ni Jehova. Sa 11. Gikan ni atong yuta, miadto siya sa Assyria ug nagtukod sa Ninive ug sa Rehobos ug sa Kala. Ug si Mizraim nanganak kang Ludim ug Anamim ug Lihabim ug Neptuhim. Ug si Kanaan nag-anak kang Sidon nga iyang panganay ug kang Heth. Ug sa Habihanon, ug sa Arasihanon, ug sa Sinihanon. Disinibi, ug ang utanan sa mga Kanaanhon, nagsugod sa Sidon, sa magapaingon ikaw sa Gerar, ngadto sa Gaza, sa magapaingon ikaw ngadto sa Sodoma, ug sa Gomora, ug sa Adma, ug sa Sibuim, ngadto sa Lasa. O kang Sim, ang amahan sa tanang mga anak ni Heber, ang magulang anak nga lalaki ni Japhet, kaniya usab may mga anak nga nangatawo. Ug ang mga anak nga lalaki ni Aram, si Uz, si Hul, ug si Gether, ug si Mas. Ug kang Heber, nangatawo ang duruha ka mga anak nga lalaki, ang ngalan sa usa mao si Peleg, kasi iyang mga adlaw na bahin-bahin ang yuta, ug ang ngalan sa igsoon mao si Joktan. Ug kang Haduram, ug kang Uzal, ug kang Dikla. 29 ug kang Ofer, ug kang Habela, ug kang Jubad, kining tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Joktan. Trantayuno kini mao ang mga anak nga lalaki ni Sim, sumala silang kabanayan, sumala silang mga sinultihan,
diha sa ilang mayuta sa ilang mga nasod. Salamat sa Ginoo sa iyong balang nga pulong. Amahan, salamat sa pagbasa sa iyong pulong, sa imong giandam nga kamatuoran, nga among masabtan, among maaplikar sa among mga kinabuhi, sa among padayon sa pagpaalagad kanimo. Salamat sa pakigambitay karon, sa diya sa pagsimba kanimo, diya sa pag-awit, pagbasa sa iyong pulong, sa among paghiusa karon sa pagbahin-bahin nini. Andama mo kasing-kasing, nagapangay kami sa panalangin, pagpanabot pinagi sa mong balang espiritu. Hinay mong gipasalamatan o gipangayo tungod sa gamahang ngalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo manluluwas. Amen. Ang Tibok Kapitulo 10 mo'y isgutan nato karon, so medyo paspaso nato gamay. Di man ta interested sa mga ngalan, no? Wa ko'y nakita nga ngalan diri nga nasa ato. Batay na to niya kung naba, ma-review na to gamay. Pero mag-focus ko sa English sa mga ngalan kay ang Bisaya maglisod, mas lisod pa Bisaya kasi English. Mga ngalan. Ang Genesis 10 kung tanaw na to sa inyong mga Biblia, ang mga kaliwatan ni Japhet, ni Ham ug ni Sem. Sa NIV, ang say title diya, Table of Nations, so listahan sa mga kanasuran, no? Dili na literal nga lamisa gyud, manasod, mga listahan sa kanasuran gikan sa mga anak ni Noe nga mao si Shem, si Ham ug si Japhet. So mao gini ang pinakasulod sa kapitulo 10. Pwede man maayo nga lagtawan nato ni kay subayin man nato ang tibok libro sa Genesis. Kaniadto karon nag-seek pa ko sa leading sa Ginoo kung tapuson ba nato ning libro sa Genesis. Kaya intention ginako chapter 1 to chapter 11 ra gyud. Kaya mao man ni pinakaunod sa Genesis. Kung wala chapter 1, chapter 11, walay chapter 12, wala hantod. Hantod karon, walay libro sa Bible, no? Foundation ang Genesis 1 to 11. Pero nagsugod na kog tuon sa chapter 12. Mga simple na lang dayon nga mga historical na lang dayon mga narratives na ganahan mo kung narratives po, mga istorya po. Pero sa Genesis may balot nga ang title Genesis means beginning, no? In the beginning. Nagsugod na sa Genesis 1 verse 1 sa sinugdan. So mga sinugdanan sa tanang butang sa langit ug sa yuta, mga butang sulod sa langit, mga butang sulod sa yuta, sinugdanan sa tao, ang sugdan sa sala, ang unang pamilya, ang unang murder, tanan diha ang lunop, human sa lunop gikan to chapter 6 sa 7 padong sa 8, no? Then kang Noah, pamilya ni Noah. Then abot ta diri sa mga anak ni Noah, kaliwatan niya si Shem, Ham ug Japhet human sa pagkamatay ni Noah, no? Inaot pa nga sa bisaw sa nga pagi natay nakatunan naligo nga atong conviction sa pagkakasaligan sa pulong sa Ginoo. O wala po ta tuon lang sa Genesis diha ra sa pangitabo nila. Ato ning giaplikar sa atong panahon karon. Bisan pa gani sa moabot nga panahon, mga prophetic aspects, no, sa pulong sa Ginoo. Okay, ngadto na ta. Minamdum ta nga sa chapter 9, 18 to 29, katong makapasubo nga story, no, sa nga resulta tungod sa pagkahubog ni Noe, no? Iyang papasagad nahubog siya o wala siya kabantay nga nahubuan na siya, nakita siya ni Ham, iyang kamanghuran nga anak, o makita na to kang Ham ang kinayas pagka walay pagsalig, kinayahan nga walay pagtahod, no, sa iyang amahan
Iyang gisumbong pa ngadto siyang duha ka igsuon. Tungod ato ang tunglo miabot. Tunglo ba ng panalangin sa iyang duha ka anak si Japhet ug si Shem, pero tunglo ngadto kang Kanaan nga anak ni Ham. Daghay mga anak ni Ham, pero dito kang Kanaan nabutang ang tunglo na mahimo siyang ulipon sa kaliwatan ni Japhet ug ni Shem. So gamay lang nga puntos review nga atong gisgutan nganong ngadto kang kanan ang tunglo dili kang Ham nga maoy nagpakita walay pagtahod. Una, ang reason tungod kay dili na mabakoy pa, dili na mabali pa unsa nay gi panalanginan sa Ginoo. Gi panalanginan niya ang tulo ka anak, di na pwede matunglo pa. Ang usa ka anak niya si Ham. Nganong ngadto kang Kanaan, prophetically basis makita sa unahan, nakita ni Noah nga ang kinaiya ni Ham mapasa ngadto kang Kanaan. Makita nato mga kaliwatan ni Kanaan mga dautan. Okay, so diha na ta kutob sa itong review. Madto na ta sa akto na to nga teksto sa chapter 10. Ang mga kanasuran nga nagagikan sa tulo ka mga anak ni Noah, si Shem, Ham ug Japhet. Ang atong buhaton karon mga igsoon, tanaw na to ang kada kaliwatan sa tulo ka mga anak ni Noah. Sa mga subay ta ani, obserbahan nato importante mga detalye. Doon ay uban di kaya ta interested na na may uban sa Bible yung di na ta affected. Kaya nabasa mo ko sa Leviticus karon. Di na gid importante mga skin disease, nga bitaw, mga boils, mga hubag, mga upaw nga na. Di na ko interested na karon. Pero gibahin ng detalye, gisulti ng detalye pagpakita nga tinuga gid ang pulong sa Ginoo. Pero silang panahon importante kay na. Silang panahon importante kayo. Pero sa ato di na kay ta interested. Mubasa gid punta aron makita lang nato ang paagi sa pag-manage sa Ginoo sa ila sa daghang bahin silang kinabuhi. Civil, social, sa ilang religious practices. Apil na sa ilang health matters, no? Sa ila useful kay na labi na sa ilang panahon di pa advance ang medicine. So ang Ginoo may labaw nga doktor nga nahibalo siya unsay kinahanglan bantayan nila. Sa ilang panahon nahibal uso na gani ang kuan kanang unsay to kanang exclude ka. Kung hugaw ka quarantine pa ka. Singgit-singgit pa kung hugaw ka, magkuan pa ka saklos, sulob ka saklos, singgit ka. Unclean para mataw nga na kita nimo di modul nimo. So ang Ginoo nabaluan ang manakod magud ng sakit. O kato ang paagi sa Ginoo. Anyway, so natay mga makita gyapon nga mga importanteng kamatuoran sa mga detalye nga atong subayin karon. Paghuman nato isummarize nato ang importante nga mga kamatuoran nga atong makatunan unya i-apply nato ni. Una sa atong mga katawhan sa Dios, ikaduha kung doon na pa may isa nga sa katawo diri o pipila nga wala pa personal nga relasyon diya kang Kristo. Okay, kini nga chapter nagasugod ni sa general introduction sa verse 1. This is the account of Shem, Ham, and Japhet, Noah's sons, who themselves had sons after the flood. Verse 1, nagisgod na focus nga to kang Shem, Ham, o Japhet. Kining word nga, this is the account, sa Cebuano, kini mao ang mga kaliwatan. Formula ni sa Genesis, formula nga gibalik-balik bitaw sa Book of Genesis, nga nagsignal na to bag-o nga section. Panalit, chapter 2 verse 4, na diha ang kini nga formula, chapter 5 verse 1, chapter 6 verse 9, this is the account, this is the generation. So, bag-o nga section mo na signal sa Book of Genesis. Ang tulo ka anak ni Noah, mo ay gi-focus diri, o gibalik-balik na yung tulo ka anak man ni Noah, no? Balik-balik na, subay naman nato ni, sukad pa sa magsugod ang flood gani, ilang tulo ka ngalan, gibalik-balik na, pero nining panahon na, gigamit ang kinitulo ka ngalan para pag-introduce sa formal nga linya
sa kang Noah pinagi siyang tulo ka anak nga mga lalaki. Ingon da nga who themselves si Shem, Ham, and Japheth, who themselves had sons after the flood. Human sa flood, nanganak sila. So, wala na yung anak. Ang asawa ni Noe, pagkahuman sa flood, wala na mga anak. Ang tulo ka anak, gikan sa ila, ang mga katawhan, sunod. Sa mga kaliwatan ni sunod. Pagkahuman, gi-introduce din ang una, ang kaliwatan ni Japheth. Atong gi-assume nga si Japheth mooy kamagulangan ug mampunay pag present po dire no ang Japheth, although si Ham ang kamanguran, pero ang pag present dire Japheth, Ham unya Shem dayon. So, di na ko basta usab no, gawas unya kung kinahanglan baliko nato ang mga importante nga bahin ini. Ang mga kaliwatan ni Japheth, sa mga kaliwatan ni Japheth, pipila ka mga observation nga atong bantayan, no? Jadi, ang word nga mga anak, nga lalaki, kining word nga mga anak, mga lalaki, mga anak nga lalaki, so sons, dili lang children. Mga general man, pwede babae, pwede lalaki, no? Sons, good. Mga anak nga lalaki. Kini nga, pulong, sumala sa NIV Study Bible, pwede maghisgot og kaliwatan nga mga lalaki o mga successors, descendants or successors. Usay gani pwede magamit ni gani nga nations, nag-refer sa nations, depende sa context, no? Makita naton sila kang verses dire as we go on, no? Basta word nga sons, usahay mag-refer dili lang sa literal nga anak gikan sa lawas sa ginikanan, kundi maghisgot pug descendants pa, kaliwatan sa iyang mga anak masunod niya. Okay. Pero tanaw po na ito, Megson, usa ka observation na to sa Book of Genesis nga ang kaliwatan, listahan sa mga kaliwatan, ang focus sa mga lalaki, di ba? Usay ma-mention ang mga asawa, panagsa, pero ang focus sa male genealogy, ang paagi sa mga sa paglista sa mga kaliwatan sa Old Testament, so sons. Pero dapat sila mga daughters, good? Focus lang sa mga anak na lalaki. So dili basihan nato ni paghihap pilatan ng tao dire, dili. Kaya ang focus ani selective. Gipili lang ba? Una, malaki lang. Usahay na mga anak ka dili isgutan ng ilang kaliwatan. Gipili lang. Usa na sa maobserbahan nato kung magbasa ta sa mga kaliwatan. Okay? Dunay 7 ka mga anak si Japheth. Mga na sila si Gomer, si Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, o si Teras. Teras. Sa 7 ka anak niya, ni Japheth, sa 7 ka anak niya, ang kaliwatan ni Gomer o ni Javan lang ang gilista sa kaliwatan. So ang uban, kalimta na. Di ta mag-conclude kung sila anak. Di ta kaingon anak. No? Basta selective ni siya. So mga anak ni Gomer, si Askinas, si Rifat, si Tugarma. Ang mga anak ni Javan, si Elisha, Tarshish, Kitim, o ang uban Dodanim, uban Rodanim. Sa NIV kay Rodanim, no? Di napag-dar Rodanim, murag kaliwatan ba? Pero sa Cebuano, bisang kita naman ako sa kuan po, sa Hebrew, kan Dodanim. Ako'y kabalon sa ang reason sa NIV kini ang gigamit, no? Pero kaliwatan ni Javan doon na special remark. Ang special remark, asata, verse 5. Tungod niini kanila, gibahin-bahin ang kapupudaan sa mga nasod sa ilang mga yuta, ang tatagsa sumala sa ilang sinultihan, sumala sa ilang mga panimalay sa ilang mga nasod. So, ang Cebuano, dili kayo clear ang paggamit sa word. Ang gigamit diri kapupudaan. Ang gigamit sa NIV kay maritime. So, usay mabatayan niyo kung word maritime. Kadagatan, di ba? Sa uban nga version, coastlands. Itanan ko sa Hebrew, coastlands po. Ang coastlands o maritime sa kadagatan na. So, wala kayo ma-pick up sa Cebuano ang exact nga
nga word. Pero importante ni. So sa NIV gigamit ang term nga maritime, sa uban coastland. So kining mga kaliwatan ni kining Javan, ang kaliwatan nila ni Gomer ug ni Javan, ang kaliwatan nila mao sila nabutang adto sa kadagatan, mga coastal regions. Ang Study Bible comment diri nga kini nga area sa islands of the Mediterranean Sea, sila diha nag-occupy. So panagat ang ilang pag-exercise sila sa dominion nila, no? So natuman ang plano sa Diyos sa tao nga siya ang magabuot sa tanang areas sa creation sa Ginoo. Apil na sa kadagatan, sa mga binuhat diya sa kadagatan. Ang tao may mag-exercise of dominion over God's creation in the sea. Into their territories by their clans, within their nations, each with its own language. Ang last part diha, no, sa verse 5, no? Sumala silang sinultihan, sumala silang mga panimalay sa ilang mga nasod. Apil na sinultihan dire. Its own language, clans within their nations. Ato ning balik-balik ko ning observation may isuon nga kini nga genealogy kanang inclusive. Wala ni gibuhat nga genealogy nga separate sa chapter 11 ug after chapter 11. Chapter 11 ada ang confusion of languages, di ba? Nasulod na diri ang sa Bible account, nasulod ng after sa Bible account. Kay kuha man ni siya kanang inclusive. Lapad ang sulod sa chapter 10. Didi ito naon nga sequence gini unang chapter 10 usapan chapter 11. Kay genealogy man ni. Ning lapas pa ni sa unahan pa sa chapter 11. Mo na nahisgot nag mga nations, nahisgot nag their own language. Sa to pa human na sa Bible account kanini siya. Ang gisgutan. Pero nagsugod sa kang Japhet. Kini nga bahin. Sumato na ta sa mga kaliwatan ni Ham. Nung ni Ham, ang anak niya si Kanaan mo ay gitunglo, di ba? So taas-taas, kaya gikan sa verse 6 padung sa verse 20. Di na ta magagawa balik pa sa uban ng mga ngalan da gawas kong kinahanglanon, no? Mga anak ni Ham, si Cus, si Misraim, si Put, ug si Kanaan. Si Kanaan. So upat ka anak. Naigson si Kanaan, si Cus, Misraim, si Put. Then, una din, mga anak ni Cus, sa verse 7, si Siba, Habela, Sabta, Rama, o si Sabtika. Mga anak ni Raama, si Shiba, o si Didan. Wala na isguti ang mga anak ni Sabtika. Wala na. Pili, focus ra kang Raama. O gisgutan da nga si Cus, maong amahan ni Nimrod. Verse 8, Cus was the father of Nimrod. Si Nimrod, gidescribe siya nga mighty warrior on the earth. Hunter, mighty hunter. Mangmutana tangan nung man gilista si Nimrod sa verse 7, ingon nga anak ni Cus. Diba? Verse 7, Siba, Habela, Sabta, Rama, Sabtika. Mingon din sa verse 8 nga Cus was the father of Nimrod. Moning di rin, masabta na to nga ang word nga father, pwede kagikanan lang. So si Nimrod, di direct ka anak ni Cus, pero kaliwatan niya. So di rin, ma-apply na to ng pagsabot, no? Means ancestor. Father was an ancestor of Nimrod. Importante ni si Nimrod sa history, pero kay gidescribe siya nga mighty warrior, makagamhanan nga manggugubat. He was a military man. Kini si Nimrod, higit military sa ato nga term, pero warrior siya, no? Iya accomplishments, nagtukod siya dagko magamanan nga mga syudad. Nasa verse 10 to 12, Babylon siya nagtukod. Sa to pa sa kumadto ta sa verse 10 to 12, no. Kumadto ta sa chapter 11, nagtukod itong Babel, di ba?
Si Nimrod nagpangulo ato. Oh. Nimrod nagpangulo. Kay he built large and powerful cities. Usa ng Babylon, usa ang Nineveh. Then kini nga mga syudad nahibaluta nga gamhanan sila nga mga syudad sa Old Testament. So ingana naka-advance ang ilang sibilisasyon atong panahon na kay mga dagkong syudad, gamhanan nga syudad na sugod nagtukod. Engineering nila sugod nag-develop, no? So ingana ang kaalam gata kay presko pang bisan ang tao tud makasala na pero ang mind nila mas presko pa kaysa ato karon. Sa unang panahon, no? Kani nanay mining nila sa una. Invented nilang mining. No. Ito makita na sa Job. Kaya ang Job, kadugandungan naman na sa panahon ni Abraham nga di kay dugay gikan ani maabot niya si Abraham. Now, ato takang sa usap ka anak pa ni Ham si Mizraim, verse 13 to 14. Ang word nga Mizraim, another term na sa Egypt. So gikan kang Mizraim, diha ang nagula ning kaliwatan sa Ehipto, no? Sa kalain nga inila nga syudad. No? Pero diha lang takutob. Ato ta sa kaliwatan ni Kanaana. Kay wala ma-mention ang kaliwatan ni Put. Wala kay paman sila. Cush, Mizraim, Put, Kanaan. Si Put gisit aside ra. Wala gisulti wa si anak nga lalaki. Wala lang. Selective genealogy. Ang kaliwat ni Kanaan, daghan, 11 ka anak nga lalaki. O kini sila na bulag-bulag ni sila. Na bulag-bulag sila sa ilang mga kaliwatan. Daghan mga ngalan diha. Ang mga ngalan, pamilyar kay ta kung mubasa ta sa Joshua, panahon sa Joshua, mga syudad nilang gi-conquer. Ilang gi-gubat, ilang gi-daog. Lapad ang ilang naabot. Mga anak niya si Sidon, Hittites, Jebusites, Amorites, Girgasites, familiar, di ba? Hivites, Arkites, Sinites, Arbadites, Zemarites, and Hamathites. So later the Canaanite clans scattered, and the borders of Canaan reached from Sidon towards Gerar as far as Gaza, and then towards Sodom, Gomorrah, Adma, and Zibuim, as far as Lasha. Sa summary diha, sa verse 20, these are the sons of Ham by their clans and languages. Balik na po. Clans and languages, plural, and their territories and nations. So again, the mention of languages and nations implies that this account includes the post-Babel account. Babel account narrative. Sama sa earlier period sa kang Japhet. Mato na ta sa descendants of Shem. Di ba ko interested maglangan gyud ani kay naman tay summary part ko diri. Sa kang Shem na ta. Yung diha nga sons were also born to Shem whose older brother was Japhet. Sa 20:6 og kang Shem mga mahan sa tanang mga anak ni Heber ang magulang anak nga lalaki ni Japhet. So sa Bisaya, no? Sa Bisaya, sa Bisaya, ang magulang egson ni Japhet. Sa English, sa NIV, whose older brother was Japhet. Na-footnote sa NIV nga or was pwede po the older brother of Japhet. So lisod kay pag himo na tong anang eksakta ba? Kinsa man gyud magulang, si Shem, si Japhet. Kay ang gipili sa NIV nga ang translation nga si Japhet ang older brother. Susunod si Shem. Pero ang sa Cebuano ang older brother si Shem. Mao na menta Shem, Ham. Pero si Ham kamanguran man pod. So, dili kay mo tatak, no? But anyway, dili na importante para sa ato. Ang klaro lang, kamanghuran anak yun si Ham. Kamanghuran ng anak sa tulo ka anak ni Noah. Si Shem, he was the ancestor of all the sons of Eber.
tanaw nato ning mga observation nato ni. Si Shem, siya ang ancestor sa kaliwatan ni Eber. Si Eber, asa man makita si Eber? Advance, wala pa diri gi-mention na daan si Eber ba? Advance nga pag-mention sa ngalan ni Eber na. Sa verse 24 pa man, ma-mention si Eber. Maabot rata diha, no? Padayon ang mga anak ni Shem, si Elam, si Ashur, si Arphaxad, Lud, ug Aram, 5. Sa 5, duhara ka ngalan ang i-appeal sa genealogy. Ang mga kaliwatan lang ni Aram, kaliwatan ni Arphaxad. Pero ang kaliwatan ni Elam, ni Ashur, ni Lud, wala pila. Unaw na to ang kaliwatan ni Aram. Si Uz, si Hul, si Geter, ug si Meshek. So wala ngalan nga diri, no? Yung mga anak, butang ini ngalan, Uz. Naman gi Uz di ay, no? Ang hilahan ako. Babae, mampod. Hul. Geter. Nas Geter, taga-tambakan. Meshek. Pili mo, daghang kay ngalan, makalisod pagpangita, ato pang taas kay ngalan, no? Mga anak ni Aram. Anak ni Arphaxad, anak niya si Shelah. Ang focus niya, the father of Shelah. Then Shelah, the father of Eber, diyan na dayon. Kaya importante ni si Eber. Kaya si Eber, duha anak niya nga lalaki. Si Peleg o si Joktan. I-highlight ni si Peleg. I-highlight ba? Ang Peleg, kanang ngalan, gihatag na, tungkol kay siyang panahon, tumala dire, ang yuta na bahin-bahin. Mo nang chapter 11. Beginning of Nations. Kini, Table of Nations, pero ang actual nga nahitabo, ang sugdan sa kanasuran yun, chapter 11 yun. Kana actual. Mo ni pagkatao ni Peleg. Si Peleg, gingalag Peleg means divide, division, kaya nabahin-bahin. Ang yuta sa iyang panahon, sa pagkatao niya. Sa iyang panahon, dili sa pagkatao lang. So, kini nga kaliwatan is chapter 10, usbo nato, may abot pa ni, ngadto sa panahon, unahan niya. Inclusive, appeal na sa panahon sa Babel, ug unahan pa sa paghitabo sa Babel. Makita rin nato na later on sa account ni, later on, kung mato na sa chapter 11, no? Ya, kung tanaw po nato sa chapter 11, gibalik ang account ni Shem, pero lahi nga approach ba? Pero na balika ang account ni Japhet o ni Ham, focus na kan Shem. Pag-prepare sa kaliwatan ni Abraham. Kaya si Abraham gikan kang Shem. Yung dumato na, messianic line. Messianic line. No? I-preserve, kinala i-preserve sa Ginoo ang linya sa diha mataon niya ang gisad niya nga manuluwas ang Messiah o Mesias. Again, walay mention sa mga kaliwatan ni Elam, Ashur, o si Lud. Then, ang summary sa verse 31, paspas na, no? Asa ta? Verse 31, kini mao mga anak na lalaki ni Shem, sumala sa ilang kabanayan, balik na pod. Sumala sa ilang mga sultihan, languages, diha sa ilang mga yuta, sa ilang mga nasod. Mamaura gid sa kang Japhet, sa kang Ham, of diri na pod. These are the sons of Shem by their clans and languages in their territories and nations. Same observation sa uban nga verses. Ang paghisgot anis mga pinulungan, mga kanasuran, nagpasabot nga naapil na niyang account panahon sa Babel. So, ang Babel, short word sa Babylon. Okay? Sa uban nga di pa familiar. Matuta sa final summary statement sa verse 32, these are the clans of Noah's sons. So, focus, Noah's sons. According to their lines of descent within their nations. From this, the nations spread out over the earth after the flood. So, final summary statement na. It goes back to Noah's sons. Doon ay advanced mention of nations which came from Noah's sons. Kining statement rin from this, gikan niini, gikan
sa tulo ka mga anak ni Noah spread out over the earth after the flood. So, extended pa siya sa panahon sa sa listahan niya, ni-extend pa siya sa mga events unahan sa chapter 10. Kinaanata sa center sa itong pagtuon, sa summary, no? Tas-tas na itong summary kay ato may apply sa itong panahon karon, sabto na ito ang history, no? Importante kay sabto na itong history. Nasalamat sa ang Bible, mo na fix gid ang history. Ang history should be fixed, di ba? Nalay mga tao nga usbon lang history, di ba? Ang uban kani karon, daghay nag-question kung national hero ba gyud si Rizal. Kung sila ang US ra may naghimo kang Rizal nga national hero, dapat kuno si Andres Bonifacio kay matos tinigbasay. Sila gyud. Gipili kuno sa Amerika, sa US nga mahimong national hero si Rizal para ang Philippines kuno dili mahimong di musukol. Kasi sulat. Pero nagingon nila nga, pen is mightier than sword. Ganun, nahimong instrumental si Rizal para sa pag-revolt sa mga naila nato nga mga warriors sa pagsukol nila against sa mga Spaniards. That is history, no? Doon ay ibang taong gusto nila usbon asa ni land si Magellan. Dili kuno sa Limasawa, dito kuno sa Butuan. Kung matahilig kay usab, no? Na usab lang history sa ilo ko niya mahiskot ko no? Di man ni Word of God. Usbon lang history is martial law. Martial law kuno is the mo ni panahon sa advanced kay Philippines. I disagree. Kay I was high school when martial law was declared. Kabalo ko nga ang among lungsod, among bukid puno sa mga NPA before gitapol si Marcos. Wala mo lampos ang iyang martial law. Misamot ang mga NPA. Useless ang martial law actually. Ako madlo pagsultihan na. Anyway, manang usbon ang history ba? Ang dictator na himo ng hero. Anong gisulti na ko ni? I want the truth to be revealed. Yung uban nato nagtug mga bakak. Pero salamat kay ang Bible di mausob. Pero na yung mga taong itak ang Bible ba ya? Wala sila mo to Genesis 1 to Genesis 11. O kung makadungog mo tayo na anak, basi mo to mo. Ngayon pa sila nga, naghimo pa sila interpretation gani nga ang Genesis 2, old creation. Ang recreation na ang day 1, recreation na. Ngano man ang gihimo nila na, tungod kay gusto nila accommodate ang theory sa evolution. Nga, tigulang na kayong earth. Tigulang na kayong earth, kung ay first creation, din gisilutan sa Ginoo, so, pila ka 1,000 years, pag rebuild din ni Satan kuno, manang guba ang first earth, then nag-recreate siya bago. Let there be light. Kay darkness mo kuno before tungod sa pag-rebelde ni Satan. Ganong niabot na nga theory? Tungod kay gusto nila accommodate di sa kasabot nganong tigulang na kayong earth pero 6,000 years pa man di ayon ta. Kay di man sila mutuo sa universal flood. Nga hinungdan nga murag tigulang ang earth kayo tungod sa fossils nga nagkatabon-tabon sing kagalingon sa abrupt nga paagi tungod sa Genesis flood. Mo na hinungdan murag tigulang kay ang earth dili tungod kay na-recreation. Pero daghay mga theologians nagtudlo gani ana. And gusto sila mo adapt sa theory of evolution. So makita nato bisan diin ang mga tao musulay og recreate, masulay og revise sa history. Bisan ang Bible gusto pa lang i-revise. Naibalo ko na yung mga ilado nga mga theologians nga nagbarog ana. Pero di ato makita sa Bible nga na-hint gani. After this, na-hint of a recreation. Ang Bible, klaro kayo. Ang unang tao, si Adan ug iba. May imagine mo nga doon ay mga fossils before ni Adan. Yung tuban-tuban ang mga fossils nga nangamatay pagbuhat sa Ginoo kang Adan. Gi-recreate ang history. So, no wonder ang tao dili matagbaw sa truth. Mangita sila bakak.
Ug ang bakak told 1 million times becomes truth sa nagkakapaminaw sa uban. Nilapas na ba ko? Topic. Balik ta. Ato na ta sa summary. We'll now summarize some important observations and truths nga itong makita sa record sa Table of Nation. As you have noted, this account is most probably selective, not exhaustive. Na mga kaliwatan nga wala gi-include, wala gi-mention nga walay anak, pero wala lang gi-mention. Unya, walay mention sa mga babae, mga laki ra. So, selective. Gipili lang. So, doon na pwede ka mga kaliwatan ni Noah, gikan siyang tulo ka anak nga wala malista diri. Mangutana ta, asa gikan si Moses, ani nga account, asa gikan. Di ta mingon nga ang Ginoo nagsulti, Moses, maning kaliwatan nga, Shep, Japhet. Dili na. Na-invento na nilang kuan. Na-invento ng arithmetic, na-invento na ang language nila. Nanay mga pinulungan nila, nana sila record. Nana sila history. O si si Moses, mi abelang siya sa mga written accounts, written genealogies, sa mga kaliwatan ni Noah. So, dili na wrong. Dili ta mingon nga, di day na inspired, kay di man direct sa Ginoo. Bisan si Luke, nagamit siya mga account. Bantay ta, unique ang account ni Luke. May tungod sa birth ni, si Luke rin naghatag account sa birth ni John the Baptist, di ba? Siya ang detalye kayo. Asa niya gikuha na? Gi-research niya. Ngato siya kang Elizabeth, ngato siya sa kaliwatan Elizabeth, ngato siya kang Mary mismo. Mga detalye. Part na. Pero ang Ginoo, ang Holy Spirit mo yung nag-guide sa mga writers, pagpili sa accurate nga mga informations, ug once na sulat na, perfectly exact ang pagkasulatan na. So, ang inspiration, wala na magpasabot ng Ginoo may nagsulti. Mayroong ginita, ang Bible is the Word of God. It does not mean that God spoke all the words that were written in this book. Wala na, buti na po sabot. Minta nga, tinuga ang pulong sa Ginoo, na magpasabot nga ang Diyos na magsulti ni tanan. Kaya naisulti sa Yawa diri, naisulti ni Balaam, naisulti sa mga false prophets. Na mga bakak diri nga gisulti sa Bible, pero gisulti na nga bakak. Girecord na. Mo nang pulong sa Ginoo, kaya tanang nasulat, mao gina ang nitabo. Mao gina ang gisulti. Pero dili ta mag-ingon nga ang Diyos nagsulti tanan-ana. Di na may meaning sa Word of God. The Bible is the Word of God does not mean God spoke every word written. Na mga dictated parts, pero mas gamay ra, panali, 10 Commandments, mga laws of health, social laws, la panahon ni Moses, ipang diktato sa Ginoo nga Moses. Pero, generally, written account, nga dili kinahanglan gidikta. So, pero, it remains the Word of God because, sa original manuscripts, walay sayop. Tanan nga gisulat, maugid na ang gisulti, maugid na ang gipadayag. Kung bakak, gisulti na nga bakak. Kung tinuod, gisulti nga matinood, mao nang nakahimo sa Bible nga Word of God. Okay? Idugang na nato nag-information para sa uban nga. Kaya posible man ka nga Christian na ka, pero nakasave ka pagsabot sa Bible, di ba? Danay uban di pa kasabot, unsay pagkatinuga sa pulong sa Ginoo. Kung natuga, kanang tuga ang word without, nag-ampo ka niya, boo! Niabot din ang libro, gituga. Dili na mao ang meaning sa tuga. Ang halugan sa tuga, giginhawaan sa Dios. God breathes. Kana sa King James nga, all scripture is given by inspiration of God. Walay word nga inspiration sa original. The word is God breathes. Mana literal nga meaning. Kaya inspiration na ito karon na inspired kay ko ni Muday, inspired kay ko ni Pastor Isoy. Kung sa pa mga inspiration, di na mao. Ang meaning sa word nga gitranslate inspiration sa King James should be God breathes. Mao na sakto nga word. Ginawaan sa ito pa product of God's mind. Resulta gikan siyang baba. In other words, the finished product is inerrant, walay sayop. Tanan na sulat diha gibutang na sa Ginoo as it is, og absolute na siya. That's why the Word of God is objective, absolute.
Doon naman tako'y gandam nga tubig dito sa, nakalimot nung ko, kaya naghatag na kung sudlan na tubig. Palag ko ba dito sa kitchen ito, Brad? Special to, sayang to. Kay, gitagan ko secret paghatag ato. Nakita siya na ako nagamit og mag kalo. Sabi, ni Pastor Isoy, mag ramang gamit. Gitagan ko niya special nga imo nagtubig. Karon limtan mo na ako, kaya ako tatong i-present ba? Aptics ba Silfred? Karon pa ko kabantay sa need ato kay ning nahurot na akong laway. Pero magpadayon ta kay magwanta pa man. Usbo na to. It is male genealogy. It is selective genealogy. And Moses must have availed of written genealogies from the descendants of Noah. Manay unang butang atong hinduman, no? Selective, not exhaustive genealogy. Ikaduha, maobserbahan nato nga gitagaan sa Dios ang tao og kagahom o gitawag nato nag kapasidad aron magamit niya ang katuyuan sa pagbuhat sa Dios niya nga mo'y magdumala sa tibuok kabuhatan sa Dios diri sa yuta. Dumata buhatan sa Dios nga magdumala sa kabituonan. Kana, Brad? Ani ang kuan? Salamat sa katagani nga sikip. Uli water na Padayon ta? Kay pagbuhat sa Diyos sa tao, sulti niya ang taong ikaw magadumala sa tanang kabuhatan na sa tubig, na sa kanginar, na sa yuta. Ato makita ni nga kapasitis na diri sa kaliwatan ni Noah, sa tulog ang mga anak, si Shem, Ham, Japheth. Nakita na to nga ang maritime industry nagsugod na develop na sa panahon ni Japheth, no? Architecture was already well developed. Kang Nimrod, di ba? Nagtukod siya mga dagko, gamhanan nga mga syudad. Agriculture is already a given. Kaya maman na original nga tas sa tao, magatiman sa yuta. Kung matuta sa Psalm verse 8, at matuta magison Psalm verse 8. Psalm verse 8 is a very important psalm. It is both historical and prophetic. I-memorize na ko nga psalm. Dali na memorize kung gusto memorize, I encourage you to do it. Kay puno kay ang sulod aning Psalm verse 8. Di ako katultol. Sorry. Ngayon ko memorize na ko. Psalm verse 8. Wala. Sabi ko, Psalm 2 ra dito. Ano sa man ko? Pasagad lang ko kaangkon. Ang kanang part lang nga gi-quote diri mo akong gi-familiarize. Kanang gi-quote lang. Verse 5. Pero nagsugod niya sa O Lord, you are very great. No? O Jehovah nga Ginoo, pagkalang doon sa imong ngalan sa tibok ng yuta. Verse 2, gikan sa baba sa mga gagmay mga bata, sa mga nagasusog, ipahamutang mo ang kalig-on. Verse 3, mana ni sugod ya. Sa magapalandong ako sa imong mga langit, when I look at the heavens, no? Sa buhat sa imong mga tudlo, the works of your fingers, sa bulan o sa mga bituon na imong gibutan. When I look at the heavens, the work of your hands or fingers, the moon, the stars, unsa ba ang tao? Mao na ni verse 4. Unsa ba ang tao? What is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him? Mao ni akong gi-memorize kini nga part lang. You made him a little lower than the heavenly beings, crown him with glory and honor, and put everything under his feet. Kini nga area lang. Unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ang tao na nga literal, tao. Kita. Ingon ang nagsulat rin nga si David, gitanaw niya ang vast heavens ba? Kita niya ang glory of God, the greatness of God. Grabe kadako ang Dios. Kitanaw niya ang kagulingon sa nga, what is man? That you are mindful of him. Grabe ang niya ba? Ang
kahibulong gid niya nga nagtagad ang Ginoo sa tao nga gamay ra man kay tao. Unsa bang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tao nga ikaw nagduaw man kaniya. You are mindful of him, that you care for him. Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og yutay kaysa mga manulunda. Sa kita ubos ta sa mga angels, ubos ta. O gipurong-purungan mo siya uban si Maya og dungog. Crown him glory and honor. Then verse 6, gibuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot. Mao ni ang Genesis 1:26-28. Ang tanan gibutang mo sa ilalom siyang mga tiil. Tanang mga karnero, mga baka o ang mga mananap sa kapatagan, ang malanggam sa kalangitan, ug ang mga isda sa dagat bisan unsa nga maagi sa mga alagyanan sa kadagatan. Ang conclusion ni David, O Jehova nga among Ginoo, pagkalangdon sa imong ngalan sa tibok nga yuta. Pero ang makita nato nga punto diri nga gitagaan gid sa Dios ang tao. Makatiman ba ang Dios sa mga kahayupan? Nga walay tao? Right. In the first place, ang Dios sa may nagpakaon sa mga langgam, di ba? Kita nagpakaon sa langgam, kung itong ibutang sa cage. Kaya itong mga ibutang sa cage, responsible na ta. Pero ang Ginoo may nagpakaon sa mga wild beast. Siya nagpakaon sa mga isda. Sa mga, ang kabalo, ibol ang ginawa na, pero iya pa mang-assign sa tao na. Tungkol sa, we were especially created by God. We were created in the image of God. We are co-rulers. Isa sa characteristics sa image of God in us is our being, having the capacity to rule over the lesser creation. Ang mga nasa dagat, nasa hangin, kanginan, mga nagalupad, mga kahayupan, ug nasa yuta, nagakamang, nagalakat. So man has been endowed with the capacity to rule over the lesser creation of God. Manang ang atong reflection, God is great. God is good. Bisan pa kung gamay ra ta, gitagaan ta niyag bahin. We are co-rulers of God. Siya nag-rule over all, the sovereign creator and ruler, pero kita gihimo ta niyang under nga sini ang co-rulers with God. So, mga tao, nag-abuse sila tungkol sa yatag sa Diyos nga kaalam niya, kalamtip sa iyang kaisipan, nagunaw na sila nga, wala sila ginalag Diyos. O ba, nagunaw na pa nga sila ang Diyos. Sila doon ay authority silang kagulingon. No? I am the captain of my soul. Na yung mga tao nagkinipoy man ano? The captain of my soul. Foolish. Wala tayo contrast ng kagalingon ni si James. Huwag kakabalo si mong kinabuhi. Buhay pa ba ka ugma? O wala na ka? You don't even know what is tomorrow. Tomorrow may never come for one of us or any one of us. Ngano man, kaya atong kinabuhi, ang Diyos may naghawid, ana. Siya ang labang magbubuot. Ang atong bahin mga pagpaubos. Manang, O Lord, how majestic is your name in all the earth. Manang response. God's name is majestic. Pagkahalang dun sa imong ngalan sa tibok nga yuta, naghatag pa siya pagtagad sa tao. Maningon si David, what is man that you are mindful of him? But it's true. God has been mindful of man. This special creation in His image. Ikatulo nga butato makatunan, nga kini nga kagikanan gisgutan rin nag-include ni sa post-Babel account. Yung mga languages at mention of nations, naghisgot ni nga nanay mga nasod o klaseng-klaseng languages. Nasayad ta nga, pagsugod sa account sa Genesis 11, one language pa ang tao, di ba? One language pa ang tao. Anong naman nila mention sa mga languages na nasayad ta nga wala pa makreate ang nation sa chapter 11, pagsugod diha ang account. Pero nanay mga nasod, sa ito pa, milapas pa ng account sa unahan pa sa chapter 11. Upat nga observation, kini nga account, para sa ako kini pinaka-importante nga itong sisgutan karon.
This account emphasizes the connection of all mankind from Noah and ultimately to the first man, Adam. Gikan ta sa kaliwatan ni Noah, pero si Noah gikan kang Adam. So ultimately, all nations came from one man. Manang gingon sa pulong sa sa Acts 17, di ba? From one man, God made all nations. Tungod kay si Noah, kaliwatan man ni Adam, tungod ana, tanang mga tao, nga nataon ng kalibutan na gikan sa usara ka tao, si Adan. So, siyempre, si Adam si iba. Ang focus man gud sa head, sa headship mo si Adam. Importante yung maigsoon, gusto na ko i-share ng mga spiritual significance sa atong kagikanan sa katao. Una dia, gingon na sa Acts 17:26, nga gikan sa katao, gihimo sa Dios ang kada kanasuran sa katawhan. Ang purpose sa Ginoo that they should inhabit the whole earth. So katong pagka-spread out sa mga tao gito sa isgutan na next Sunday Lord willing, pagka-spread out nila intentional to sa Dios. Although part sa judgment, pero it was also a result of God's grace. In every judgment of God, there is always grace associated with it. Manat kanunay nato ginalantaw diha sa paghukom sa Dios na ang grasya. Na ang grasya niya, because God is a God of justice, at the same time He's a God of grace. Ang Dios mo ilabang magbubuot, ang maong tag-iyas tanang kanasuran. Ang naanang kanasuran karon, ang Dios nagbutang nila na diha. Ang Ukraine, ang Russia, Amerika, China, ang Dios may nagbutang nila diha. Pwede sa Dios tugutan mahimong gamhanan o sa kanasod, pwede po niya puhon. Hitabo na sa panahon sa una pa, sa Egypt, Babylon, Assyria, Nineveh. Kini nga mga nasod gamhanan kayo. Edom. Pero tungod sa ilang garbo, gidaon sila sa Ginoo. Bisan ang Israel mismo, nga gibutang sa Dios nga taliwala sa mga kanasuran. Sa dihang wala sila magsubay sa kabuton sa Ginoo. Gipagawas sila sa Ginoo sa yuta. Ngayang gigasa nga isad niya kang Abraham, kay Isaac ug kang Jacob. Kay ang Dios ra manggitag iya sa kalibutan. Kita proud kita nga natay mga yuta no. Natay mga titulo. Murag ato ka ng yuta. Ang Ginoo ray tag-iya sa mga yuta. Natunong na karon paraway gubot mo nang naitag-iya na lang. Ana kay lisod kay inilugay no. Walay balaod. Pero di pasabot na kay title nga imo na ang Dios tag-iya na. Madunay right ang Ginoo nga mo expect ikan sa imo. Acknowledge yang goodness unsa man ang produce sa imong yuta. Produce sa imong trabaho tanang mga butang iya sa Ginoo. Gibutang kaniya sa usa nga nasod ngano na matas Pilipinas. Kanong Pinoy man ta, kay natawo ta sa Philippines. Ngano dili gibutang sa Dios ang Philippines? Kagamay na to nga nasod gilibutan pa ta archipelago man ta no, gibutang kita sa taliwala sa dagat. Bagyuhonon bagid ta. Asa man ta gusto pupuyo? Sa Russia o sa North Korea? Umay na lang sa Philippines. Ako ni papilihan ko ganahan ko sa Iligan magyud. Dito ko sa bantayan ko nindot yung Iligan. Sa di na po sa Iligan, kuya mang Iligan dagay mga Muslim. Balik tagbantayan. Dagay na sa mata like na no. Pero sa tinuray ni ganahan ko sa Iligan kay dili kay gubot pa. Pero karon sugod na kadaghan tao, maganahan po kung balhin na po. Asa mo kung balhin, puno naman tao. So, di ko ganag samok, di ko ganag saba nga dapit mo naman to kung Cagayan bitaw. Gubutan ko. Di ko maka-imagine mo puyo ko Cagayan. Cagayan de Oro ba? Salamat sa Ginoo kay nata dire mingaw ta dire, di ba? Dapit. So, anyway, naisgutan nato na pero importante nga point nga nata sa nasod sa Pilipinas kay diri ta gibutang sa Dios.
So, di ta mag-complain. Di na ta ma-discontent. Kung nagsalig ta sa Ginoo, buhaton na to, gamito na to ang gasa, ang kusog, kaalam, gihatag sa Ginoo sa ato. Aron ta mabuhi nga normal, o gamito na to na alang sa pag-alagad sa Ginoo. Di na ta mag-complain pa. Ginoo nga nung pobre yung Pilipinas. Di na ta mag-complain, ana. Magkakalipay ta, mag-alagad sa Ginoo, kay siya ang nagbuot. Asa ni ibutang ang mga nasod. Ang tuyo sa Ginoo aron ang tao mangita sa iya. Salamat sa Ginoo kay ang Philippines nasudlan ta sa gospel, di ba? Nasudlan ta sa mayang balita. Ang Philippines ulay sa dako kay privilege sa mga tao sa Philippines. Kay gawas nun ta. Democratic country. Bisan tod kung gi-abuse sa mga tao ang demokrasy, tinuod, pero tinuod nga gawas nun ta. Mas nung tapag exercise tong religion. Di ba? Nata diri karon. Wata dili. Di ta kinamananghid pa sa atong kagamhanan para manimba ta diri. Oh, kanindot sa naso sa Philippines. Oh, sin uban na nangandoy niyong mahimutang sama sa China, natago-tago ang mga tao, mga believers dito. Manay may tabo kung mahimutang province sa China. Anyway, just mentioning it. Malipay ta, pero may tabo, ang unsay gadlo ka na to, iya sa Diyos nga itong kinabuhi. God made the nations and He is the sovereign ruler in control over all nations. In each of our lives, He is the sovereign controller. Pero salamat ka, di lang siya nga labang mabubuot, He is good. He is merciful. He is faithful. Manang Diyos na to. Lain pa nga spiritual significance aside from the fact that God made the nations and He is the sovereign controller of these nations. Atong makita pod nga ang connection nato kang Adan, no? Unsa bagi naka-connect nato kang Adan sa atong pagkatao? Ingon nga natawo ta sa kaliwat ni Adan, unsa may atong connection kang Adan? Gawas sa atong kinabuhi. Ang pinaka-connection nato mao ang sala. Dili maayo, no? Kaliwatan ni Adan, kaliwata sa makasala nga katawhan. Our connection with Adam by birth is sin. Ug kini nga sala musangpot ngadto sa kamatayon. By just as sin, sumala sa Roma 5:12, mingon ang sala misulod sa kalibutan. Pinagis sa katao, di ba? Ug ang kamatayon misulod tungod sa sala. Tungod na ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Tanang mga tao liwat ni Adan. We are not proud of it, but we cannot escape from that fact. Pero wala mo stop diha kay we cannot be proud. Di ta makapasigarbo kaliwatan ni Adam. Kay paingon ta sa kalautan. Sumadto ta sa last Adam, si Christ. Man's connection with Christ is through faith. And atong relation kang Christ through faith, and our connection with Christ through faith is righteousness. Atong connection kang Adam, sala, resulting to death. Atong connection kang Kristo, nga pinagis pagtumaw ang pagkamatarong. Wala tayo pagkamatarong nga ato. Makasala ta sa kinaiya. Ang tungod ana, musangpot na sa atong binuhatan. Ang tanan nakasala. Ug nakabsan si maya sa Dios. Ang resulta na eternal life. Kung naa ka kang Christ, naa kay pagkamatarong iyan ni Kristo, managitog imputed righteousness. Mintag imputed, dili na atong kagalingon. Gikang Christ na iyang gi-impute sa ato. Giisip ba sa Bisaya na? Giisip. This is accounting term ani. No? Put into our account. Giisip din nato. So we have now righteousness which is the righteousness of Christ Himself. Atong pagkamatang dili atong kagalingon.
pagkamatarong ni Kristo. Mao nang resulta sa eternal life. Dili pwede tahukman sa Dios Amahan tungod kay atong pagkamatarong ni Kristo na nasa ato. Nadawat nato pinagi sa pagtuo. Manaingon sa Romans 5:17, for if by the trespass of the one man, si Adam, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. One man, Adam, death. One man, Christ, righteousness. Then reigning in life through Christ. Busa katong iya na ni Kristo na hisakop na siya sa bag-o espiritual nga nasod. Nahisgot ng mga nasod. Kana nga nasod mo ang iglesia. Ang katawhan ni Kristo nga nagalangkob sa tanang magtuto ni Kristo. Din si Kristo mao ang atong pangulo, siya ang atong ulo. Kita mga Kristiyanon, doon na tayo duha ka sa ito ka na? Sa English citizenship? Sa English, sa Bisaya. Doon na tayo duha ka mulupyo, no? Mulupyo ta sa duha ka entities, ka countries, no? Sa aspeto ba, sa physical nga realm, we are citizens of this earth. Particularly, we are citizens of the Philippines. Pero, ingon ang Bible, we are citizens of heaven. Sa dihang midawat ka kang Kristo nga imong manuluwas, nabalhin na kagikan sa kamatayan nga ito sa kinabuhi, gikan sa gingharian sa kangitkit, at sa gingharian sa kahayag, gadin si Kristo ang Pangulo. Ug gikan ang nahigayon na, tagalangit na ta, paingon ta didto. Mao na ingon ni Apostle Paul sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven, and we eagerly await for the Savior from heaven. Na uban sa ikag kamahinamon nagpaabot ta sa pag-abot sa atong manuluwas, nga magausab sa atong timawa nga lawas ngadto sa iyang mamayon nga lawas. Dili ta maghop sa Philippines. Dili ta maghop sa kalibutan nga mahimutang mas pantugan, mas inila, mas adunahan. Di na tayo butang ang paglawam din sa yuta, mga igsoon, kaya di ta taga yuta. Napatas yuta, pero dili ta iya sa kalibutan. Iya ta ni Kristo. Manang magkat-on ta sumala sa gitawag sa tawag sa Dios ato. Na magatutok ta dito sa taas. Dili sa mga butang din sa kalibutan. Dios ay malipata tungod sa problema at hunahuna nato nga nakigbisog ta para mabuhi din sa kalibutan. Di na mo atong tubong. Nakigbisog ta samtang nagapaingon ta nga to sa dinta paingon. Kaya kita nga taga dito. Samtang nga ta sa kalibutan, buhato na itong kabuton sa Ginoo. Magtrabaho ta, mag-eskwela ta, magbuhat ta sa maayo, pero tanan na spiritually motivated. Dili sa atong kagalingon kundi alang si maya sa Ginoo. Hinat pa nga walay usa diri nga wala pa kasabot ani nga kamatuoran. Kung pasabot nako, hinaut pa nga matag usa nato na sakop na sa katapusan nga Adan si Kristo. Nga bisan tud kaliwatan ni Adan sa pagkatao nato nga lawas nun. Natawo na tag usab. Hinaut pa nga ikaw makaingon ka nga usa na ka sa mga anak sa Dios. Nga ikaw gitubos na pinagi sa dugo ni Kristo. Kung ikaw nahisakop na sa pamilya sa Dios. Kung nahisakop na ka sa usa ka bag-ong nasod. Espirituhanon nga nasod. Din ang ulo mo si Kristo. Mahimo nimo na kung wala pa ka kang Kristo pinagi sa duol kang Kristo. Pagdala sa imong sala, pag-angkon sa imong panginahanglan sa kaluwasan, pag-ila kang Kristo nga imong bugtong manluluwas nga maoray nagpakamatay, walay lain, alang sa imong sala.
Magampo ta. Salamat amahan sa iyong pulong karon. Salamat sa buhing paglaom gihatag mo kanamo. Nga gibalhin mo kami gikan sa kangit-kit ngadto sa kahaya gikan sa gingharian sa kayawa ngadto sa imong gingharian ni Kristo nga mong ginugman luwas. Salamat sa kagawasan sa paglagad kanimo. Salamat nga gawasnon kami sa mong nasod sa Pilipinas tungod sa demokrasya. Nagampo kami nga tudluan mo kami sa unsaon pa kinabuhi nga makapahimot kanimo. Pinaagi sa imong pailalom kanunay sa imong kabuton diha sa imong pulong o sa pagbando sa imong balang espiritu. Kaya kini among gipangayo, gipasalamatan ka tungod lamang sa gamahanan ngalan ni Kristo Jesus. Amen.